Ayan, good morning everyone at magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Judy Cheng from Hong Kong and at the same time, financial educator ng International Marketing Group or IMG. Okay, so mag-share lang po ako about financial coaching today. So I hope na meron po kayong matutunan sa aking isi-share. Okay, bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. The True Millionaires Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open my life to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, so, ayan, meron po tayong advocacy. Yun po yung financial advocacy. So, be your own financial educator. So, dapat tayo, matuto tayo kung paano natin maturuan yung ating sarili, kung paano ba mag-manage ng ating hard-earned money. Di ba? Unang-una, educate yourself on your personal finance. Dapat tayo mismo yung gagawa ng paraan para makaipon tayo. Dapat tutunan natin kung paano ba yung mga pamamaraan ng pag-iipon para yung ating mga expenses, yung ating mga finances ay mabudget natin ito ng tama. Okay, the future depends on what you do today. Yun nga ang sabi ni Mahatma Gandhi. Kasi ang future po natin, depende po talaga yan sa desisyon na ginagawa natin ngayon eh. 'Di ba? Lalo na po sa aspeto ng ating financial. Okay? Ayan. When it comes to securing and saving their future, many good people fail, many hardworking people fail, many smart people fail, many young people fail, many teachers fail, many engineers fail, many doctors fail, many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail, they do because they fail to plan and manage their personal finances. They lack of financial knowledge. Yan po yung reality one, di ba? Napakarami po sa atin yung professionals at napakarami talaga yung mga tao na magaganda ang trabaho, maganda ang kita, pero they end up retiring poor. Bakit? Kasi lack of financial knowledge. So, lahat naman tayo walang nangarap na mag-fail sa buhay. Pero dahil nga hindi tayo nagpaplano kung paano natin i-manage ng tama yung ating mga finances. So doon po tayo na doon po na doon po tayo nabobrok o doon po tayo nagiging poor, 'di ba? So dapat ito po yung isang bagay na itatackle natin. Ito po yung isang bagay na dapat nating matutunan kung paano ba yung mga tamang pamamaraan ng pag-iipon. And reality number 2, many people believe that financial education is only for the wealthy. So, maling-mali po na isipin natin na para lang sa mga mayayaman yung financial education. Financial education is for everyone. Lahat po tayo dapat matuto niyan para alam natin kung paano natin i-manage yung ating hard-earned money. Many think that only solution to financial challenges is to borrow money, 'di ba? Lahat tayo, halos lahat ng Pilipino, ang nagiging solusyon na ginagawa nila ay manghiram ng pera sa ibang tao. Kasi yun yung nakikita nilang solusyon. Kapagka nagipit na, hihiram ng pera sa ibang tao. So, yun po yung maling-mali, di ba? So, dapat isipin din natin na gumawa tayo ng mga ibang kaparaanan para hindi na tayo mangutang.
And reality number 3, many overseas Filipino workers, OFWs, work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. Totoo po ito, di ba? Napakarami pa rin pong mga OFW. Dahil isa rin po akong OFW. Napakarami po na age 60 above na sila. Nandito pa rin po sila nagtatrabaho. Na which is supposed to be nasa Pilipinas na sila para nag-e-enjoy ng kanilang mga kinikitang pera or nag-e-enjoy na sa kanilang retirement time, pero wala po silang magawa dahil nga hindi sila nakapag-save noong sila ay bata-bata pa o nung sila ay malakas pang kumita ng pera. So, yun yung nakakalungkot, isang nakakalungkot dahil nga po yan sa lack of financial education. So, yun po yung ituturo natin ngayon. Okay, so, ayan. So, yung basic financial concept natin. Meron po tayong dalawang linya sa buhay, which is yung isang linyang pababa at yung isang linyang pataas. Yung isang linyang pababa po, yan po yung nagre-represent ng ating mga responsibilities na dapat mapababa natin yan habang tayo ay nagtatrabaho sa ngayon. So, ibig sabihin, less secure tayo lalo na kung wala pa tayong ipon. Tama? So, yung isang linyang pataas, ayan po yung savings or wealth of building wealth natin. So, dapat nag-create din tayo ng ating savings kasi darating ang panahon, hihinto po tayo sa pagtatrabaho. Now, dito po sa left side natin, more responsibility pa po tayo or full of responsibility tayo. Ano-ano ba yung mga responsibilidad na meron tayo? Yung katulad ng food, shelter, housing, loan, or rent, clothing, education, health, debt, loan. Yan po yung ating mga responsibility habang tayo ay less secure, di ba? So, at ang yan ay yung income natin temporary. Tama po ba? Kasi hindi naman tayo forever na magtrabaho dahil darating ang panahon, susuko yung katawan natin. Tama po? And then, kaya dahil meron po tayong timeline na tinatawag, ang timeline po natin, yan po yung the younger you, yung ngayon, dahil ikaw po yung tao na nagsusuporta sa iyong mga mahal sa buhay. While you are younger, you are the breadwinner and you are taking care for your family. Tama po ba? And darating ang panahon na ikaw ay tatanda. When you get older, who will take care of you? Sino ang mag-taking care sa'yo? Nobody. Kasi kung meron kang anak ngayon, for sure, magpapamilya din yan pagdating ng panahon. At ang anak mo magpapamilya, yung anak mo, ang magiging priority niya ay yung kanyang family. Tama po ba? So, kasi napakahirap, ang magiging kalaban dyan ay yung manugang. Paano na kung hindi mabait yung ating magiging manugang? Yun po yung tanong doon. Kaya dapat tayo mismo yung naghahanda ng ating future retirement. Okay? So, at meron po tayong dalawang tanong dyan. Diba? How if we live too short? Paano kung nabuhay tayo ng maigsi lang? At full of responsibility pa tayo. Marami pa tayong mga responsibilidad na dapat gawin sa buhay natin dahil tayo yung breadwinner sa family. Diba? So, handa ba tayo na handa ba yung family natin na mawala tayo pag ganun ang nangyari? Kasi buhay natin, di natin yan hawak. Kapag nagdaituson tayo, paano na yung mga taong umaasa sa atin? Tama. Kaya dapat meron tayong napo-prepare na isang protection na katulad ng life insurance. Ang life insurance po kasi ay instant money yan para sa ating family. Okay? So, kasi siya yung replacement income mo kapag ikaw ay kinuha ni Lord ng maaga.
Siya yung papalit sa lahat ng mga responsibility na may iwan natin sa ating family. Yun po yung role ng insurance. Kaya dapat meron tayong makuha na life insurance habang tayo ay malakas at bata pa sa ngayon. So ngayon ang isang tanong, paano naman kung ikaw ay nag-leave tulong? Ni-leave tulong ka ni Lord kasi gusto ka niya, mahal ka niya, di ba? So, nag-leave tulong ka, sino yung kung ikaw ay naka-prepare, 'di ba? Dapat masaya ka kasi prepared ka eh. Pero ang tanong diyan, paano kung wala kang sinimulan ngayon? Paano kung hindi ka pa nagdedesisyon ngayon? Dati, nung bata-bata ka pa at tumanda ka na, ano ang magiging consequences ng iyong mga desisyon? Ang consequences niyan 'pag hindi ka naghanda ngayon na habang may trabaho ka, 'pag ikaw ay tumanda, pagpasapasahan ka ng iyong mga mahal sa buhay. Kasi, kailan ba tayo nagkakaroon ng mga, sakit-sakit na kapag tayo ay, tumanda na, 'di ba? Doon po pumapasok yung mga doon na dumarating sa atin, doon na natin mararamdaman yung mga aray-aray sa ating katawan. 'Di ba? So, magiging tingin sa atin ay liabilities, gastusin ng pamilya kung tayo ay hindi nakapag-prepare ngayon para sa ating future retirement. Kaya dapat meron tayong ma-prepare na investment and long-term care kasi yan po yung magbibigay sa akin sa atin o magsusupport sa atin pagdating ng panahon na tayo ay magre-retire. So, we're living on interest. Doon na po yung LOI na tinatawag, living on interest ka kasi yung pera mo na yun ay naka-invest sa isang investment vehicle na nagbibigay sa'yo ng return. Kumbaga, pera ang nagtatrabaho na para sa'yo at yun yung nagsusustain ng mga pangangailangan mo. Dapat yan po yung ating maintindihan. So, halimbawa kung ikaw naman ay kung ikaw ay nandito na sa gitna, hindi ka namatay, so habang ikaw ay nabubuhay, nandito na tayo, bumababa na yung ating responsibility, kaya kailangan magkaroon tayo ng healthcare at ng emergency fund. Diba? Yung emergency fund, napakahalaga po niyan sa atin, at least 3 to 6 months of our salary. Kasi ang emergency fund, yan po ay emergency na tutulong sa atin sa araw na mangangailangan tayo. Yung katulad ngayon na yung pandemic na nangyari sa atin, ang pandemic na yan, di naman nagpaalam sa atin kusang dumating. At sino bang, hindi naman natin yan aasahan na 4 na buwan na ngayon. Pero nandyan pa rin siya, hindi pa rin siya humuhupa. So yung kung wala kang emergency fund na na-prepare, paano na, di ba? Ang daming nagrereklamo sa gobyerno, sa ayuda ng gobyerno dahil wala na silang makain. Bakit? Kasi hindi sila nakapag-prepare ng emergency fund noong sila ay malakas pang magtrabaho nung panahon na meron silang trabaho. Ano ang inintindi nila? Yung mga maliit na kaligayahan lang, yung katulad ng birthday, dibo, anniversary, lahat ng sari-sari na pagpreparean. Pero yung sariling future retirement or emergency fund niya, hindi niya na-prepare. Kaya dapat tayo po maging aware po tayo o maging pahalagahan po natin yung ating hard-earned money kasi yan po yung magbibigay sa atin ng magandang future. Okay? Ayan, so tayo yung money machine, di ba? We are the money machine. If we work, money comes. So, kung magtatrabaho tayo, magkakaroon tayo ng money. If we stop working, money will also stop coming. Tama, di ba? So, kung wala ka ng trabaho, paano ka pa magkakaroon ng pera? So, you know how to compute the value of house and car. But do you know how to compute your value as a money machine? So, kung ikaw yung money machine ngayon, alam mo ba na computein yung halaga ng buhay mo? Kasi
tayo, ang galing-galing natin computein kung magkano ang presyo ng bahay mo, kung magkano ang presyo ng sasakyan mo. Pero yung sarili mong buhay, walang presyo, hindi ka naglagay ng presyo. Tama? So dito ituturo po natin, dapat presyohan mo yung iyong buhay kasi ikaw na money machine, ikaw na nagtatrabaho. Pagdating ng panahon, pag kinuha ka ni Lord ng mas maaga, kawawa yung magiging family mo. Pero kung ikaw ay nakapag-prepare at alam mo kung paano mo yan i-compute, alam mo kung magkano mo ibigay yan, mabubuhay yung family mo. I-prepare mo yung tamang protection para sa sarili mo at para sa iyong family. So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-compute ng protection need mo. Okay, so your annual income times 10, dapat 10 times ng income mo, yun yung na-prepare mo para maprotektahan yung iyong buong family. Mawala ka man bigla, kunin ka man ni Lord ng mas maaga, sila ay makakasurvive pa rin at tuloy pa rin ang buhay nila. So, paano mag-compute? Halimbawang 20,000 K ang iyong income, times mo yan sa 12. So, 12 months dahil isang taon ay 12 month, tama? So, ang annual income mo is 240K. Times mo yan sa 10 dahil 10 times, di ba? So, 2.4 million ang kailangan mong protection need. Yun yung value ng money na dapat na maipon mo para mawala ka man bigla, buhay pa rin ang family mo. Tatagbo pa rin ang buhay nila na hindi manghihingi ng anumang ayuda sa ibang tao, ng tulong sa ibang tao. So ngayon, ita-times mo yan sa 10. Ngayon, dahil nakapasok yan doon sa investment vehicles, money working for you, times 10%, yan, 240. So, divided mo yan sa 12. So, kumikita ka pa rin ng 20K monthly kasi nakapasok siya doon sa ride vehicles na katulad ng mutual fund. Okay? So, yan, the rule of 72. Dito mo makikita kung paano ba mag-compound ang iyong pera. Okay, so 72 divided by interest rate is equals the number of years of your money to double. So, ang naka-discover niyan ay si Lolo Albert Einstein, di ba? So, kilala po natin siya simula pa nung bata tayo, naririnig na natin ang pangalan niya. Siya yung the great mathematician natin. Ayan, the rule of 72 dito sa ating example ay 72 divided by 4 is equals to 18 dahil nga dodoble ang yung pera mo, depende kung saan ka nag-invest ng magkano yung interest rate na binigay sa iyo kung saan ka nag-invest. So yan, 29 years old siya, meron siyang 100,000. At the age of 47, dumoble na yung pera niya, naging 200,000. At the age of 65, naging 400,000. Dito naman sa isang example, may alam siyang 12% na pwedeng pag-investan. Money doubles every 6 years. Kaya dahil every 12% siya, every 6 years dodoble yung pera niya. The same age, 100,000. At the age of 35, 200,000. Age 41, 400,000. Age 47, 800,000. Age 50, 3, 1.6. Age 59, 3.2. And age 65 is 6.4. So, ang difference nila is 6 million, di ba? So, kung ikaw ang tatanungin, saan mas gusto mong mag-invest? Di ba? Sa mas mataas na interest. So, which is, pwede mo yang gawin. Through IMD, pwede kang tulungan na makadirect dito sa mas malaking interest. People don't understand how money works. They end up working for money. Kaya dapat alamin natin, dapat intindihin natin kung saan tayo mag-i-invest para ang pera magtrabaho para sa atin. Okay, so people who understand how money works, they let money working for them. Kaya kapag ikaw alam mo kung saan mo dapat i-invest ang pera mo, kahit natutulog ka, pera nagtatrabaho sa iyo dahil ang pera hindi nagkakasakit, hindi napapagod. 24/7 nagtatrabaho yan para sa iyo. So, dapat yun yung alamin natin.
Okay, so financial solution, dapat ganito yung iyong maipatayo na financial foundation. Solid financial foundation. So, kung ikaw ay nagtatayo ng isang solid financial foundation, dapat ang pinaka-foundation mo ay yung iyong healthcare, short-term and long-term. So, like a building a house, build it from the ground up. Kasi yung pagpapatayo ng bahay, iba nilalagyan natin siya ng pundasyon para hindi siya basta-basta gumuho pag may dumating na bagyo. Ganon din po sa ating buhay pampinansyal. So, ang ating buhay pampinansyal na foundation is yung ating healthcare. Mahalin mo ang sarili mo dahil kung isang sakit lang ang dadapo sa'yo, lahat ng taong umaasa sa'yo ay apektado. Kaya dapat meron kang healthcare short-term and long-term. And dapat meron ka ring life protection para yung family mo protektado pag bigla kang nawala. And then dapat ma-eliminate mo yung iyong utang. Kasi yung utang na yan, yun yung magpo-control sa'yo kapag marami kang utang. Dapat classify your needs and wants para mabawasan yung utang mo. Okay, kung hindi ka pa financially stable, dapat mamuhay ka ng simple muna. Okay, so emergency fund, dapat at least 3 to 6 months ang salary natin ay nandyan lang yan. Dahil yan yung gagamitin natin pag tayo ay nagkaroon ng mga sakuna sa ating buhay. Diba? Yung mga emergencies, yung mga sakit, yan. So, and then lastly is the investment. Tsaka mo lang ibibuild yung investment sa stock, bonds, mutual funds, real estate. Yan, kapag tayo ay para pag tayo ay magre-retire na, yun ang gagamitin natin sa ating mga pamumuhay. Kasi it's useless na marami kang investment kung hindi mo naman naprotektahan yung iyong sarili at yung iyong family. Kaya dapat protect yourself and your family first bago ka mag-invest. Kasi sabi nga ng ating financial guru na si Rex Mendoza, you have no right to invest if you are not properly protected. Dapat protektahan mo muna yung sarili mo. So ngayon, kung kinukulang ka ng pera para kumuha ng mga protection na ito, then increase cash flow. Dapat magdagdag ka ng isang source of income. Kasi kung kinukulang ka, dapat maghanap ka ng isang solution para madagdagan yung iyong kinikita. So, yun, ganun po dapat ang ating gagawin. Ayan, so change the saving formula. Yung income expenses is equals to savings. Yan po yung poverty formula. So, ang ginagawa kasi natin, income, tapos gastos na tayo agad. Kaya ang nangyayari, wala tayong naiipon. Pero kung isi-switch natin ito into prosperity formula na katulad na income minus tithes minus savings is equals to expenses, yun po may maganda tayong patutunguhan sa ating future. So, yung tithes is dapat 10% ay ibalik natin kay Lord kung naniniwala tayo na tayo ay yung blessings ay galing sa Kanya. So, 20% dapat itabi natin una yan bago tayo spend ng kung ano-ano man. Kaya, yung 70%, yun na po yung ating lifestyle. Maubos mo man yan, at least nauna na yung savings mo na 20%. So, yan po yung tinatawag nating prosperity formula. Discipline and consistency are the keys. Yan. So, do not save what is left after spending. Spend what is left after savings. Yan po ay sabi ni Warren Buffett. Dahil totoo po yun, dapat mag-save ka muna bago ka mag-spend. Kasi kung inuna mo yung spend, hanggang hindi mo na malayan, wala nang natira. Kaya yun po yung tamang right savings po, yung right formula. Okay? So, eto, isang example natin dito. Yung isa is housemaid lang siya pero nakakaipon siya ng 2,000 monthly. Samantalang si office girl, bili dito, bili doon dahil laging nasa sale.
So, zero savings, yeah. So, dito, pinapakita po na your financial status is not based on your social status kasi wala po sa laki o liit ng kinikita yung pag-iipon. Nasa sa atin po yun na disiplina po ang kailangan natin. Okay, so financial independence is not a dream, it is a decision. So, kahit na mangarap ka ng mangarap, kung hindi ka magdedesisyon kung paano ba mag-ipon at hindi mo yan inuumpisahan, walang execution at walang action, hanggang pangarap ka na lang. Talagang yung pangarap mo, tatangayin lang ng hangin. Kaya dapat make a decision. Dapat desisyonan mo yan. Okay, so our crusade, we want to deliver the world financial wake-up call, changing people from spenders to saver. So, ayan, katulad ko, dati isa po akong big spender, pero now I am a saver, at the same time investor and shareholder ng mga big top corporations sa Pilipinas na katulad ng SM, 'di ba? Jollibee, 'yan. So, kung gusto niyo pong matutunan ang lahat ng bagay na ito, pwede niyo po akong i i-message. Mamaya ipapakita ko po yung aking contact number para or i-add niyo po ako sa Facebook. Ayan, para at least maturuan ko rin po kayo kung paano yung mga step na ginawa ko. Okay? Dahil meron po kaming mga trainings, free trainings, separate discussion about po sa pag-i-invest. Okay, our vision is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. Everyone has the right to become wealthy if they have the right information. So tama po yun. At yung right information po na yun, yun po yung ibibigay natin sa tao para makapag-invest sila ng tama, nang hindi po sila nai-scam ng ibang company, 'di ba? Natatagbuhan lang sila. Dapat nandun po tayo sa right investment na kung saan ay talagang legit po siya. Yung registered siya ng Securities and Exchange Commission. Okay, so our mission na family left behind and creating wealth for families. So, ito po, dito po sa IMG ay talagang ang mission namin, wala dapat family na may iwan. Dapat tayong lahat ay maging financially educated or financially independent. Okay? So, yan. A great opportunity only becomes great when you act on it. Yan. So, yun nga po, dyan po nagpapakita na kahit na kahit na anong gawin mong trabaho, ingud-ngud mo yung sarili mo. I mean, ano to? Kayod ka ng kayod. Lahat ng lahat ng trabaho na pwede mong pasukan ay pinasukan mo na para lang kumita ng pera. Pero wala ka namang action para gawin yung mga bagay na ikakabuti ng iyong financial security, wala din pong mangyayari. Kaya dapat, kung masipag ka, dapat pahalagahan mo yung bawat sentimo na iyong kinikita at ilagay mo ito sa tamang vehicles na kung saan ay magtatrabaho siya, yung pera magtatrabaho para sa'yo. So, maraming salamat po at alam ko po na marami po sa atin na naghahangad din ng another source of income. Kontakin niyo po ako sa aking number. So, ipapakita ko po yung aking number sa inyo or sasabihin ko po dito yung aking number. So, nandito po ako sa Hong Kong. Yan. I-share ko na lang po yung aking info. Ayan po.
Ayan po yung aking info. So, I hope na kontakin niyo po ako. Yan po yung aking email address at yung contact number. Pwede po akong ma-reach out sa sa WhatsApp. Pwede po. Ayan. Ayan po. Pwede niyo po akong ma-reach out sa WhatsApp. So, dyan po, pwede po ninyo akong i-message or i-email at sasagutin ko po kayo sa inyong mga katanungan at kung gusto nyo pong matuto na katulad ko kung paano po ang mag-invest sa mga investment vehicles na aking sinalihan at doon po sa mutual fund kung paano po mag-start. Ayan po, sa IMG po ay pwede niya po tayong matulungan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ayan.